Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 1 ng Agosto. Ah, Araw po ngayon ng Sabado. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Medyo late po ako ng 30 minutes. Ang oras dyan ngayon sa Pilipinas ay alas 10 ng gabi ng Sabado. At ito, i-upload ko ito after 30 minutes. So, 10:30, mapapanood nyo na ito. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay itong mainit na balita na kahapon ay pinalaya si Bong Revilla o pinayagan na mag-bail. Ayan po ang mainit na balita ngayon ng Sandigan Bayan. Ang kaso kasi ay nasa Sandigan Bayan. Yun yung special court na create po yan para sa mga erring public officials. Kung mabibigat ang mga kaso, dyan na dinadala sa Sandigan Bayan at ang prosecutor po ay ang ombudsman. Special prosecutor po yan para hindi po tayo malito. Ang Sandigan Bayan ay korte at ang ombudsman ay special prosecutor po yan. Parehas na special yan. Kasi nga napansin sa ibang bansa, lalo na doon sa Switzerland, sa Netherlands, ay nahihirapan kasuhan yung malalaking tao kasi natatakot yung mga judges o yung mga prosecutor. Kaya gumawa sila ng batas nila, mag-create tayo ng special court. Yan nga, Sandigan Bayan. Kinopya lang natin yan . At yung ombudsman, kinopya din natin yan as special prosecutor. Kaya lang, parang wala din nangyayari. Di ba? Wala rin . Kinopya natin, kung hindi ako magkamali, mahigit ng 100 taon. Mayroon na sila niyan. Yung ibang bansa, mayroon ng ganyan. Kaya, ang sabi ng iba, pagdating sa Switzerland, ay walang magnanakaw. May pinsan ako, US Navy, na-assign dyan. Dyan siya na-assign sa Switzerland. US Navy. Ay medyo bata pa ako noon . Kinikwento niya sa akin . Walang magnanakaw kanya sa Switzerland. Alam niya kasi na-assign siya dun . Dahil nga ganyan, mayroon silang yun nga, yung ombudsman at saka mayroon silang Sandigan Bayan. Kinopya natin, hindi natin nakopya ang kahalagahan. Ayan po kinopya natin, pero akala natin ganun lang, pero hindi . Hindi ba? Ay ito na. Tatalakay na po natin Nakita daw ng Sandigan Bayan mahina ang mga ebidensya. Yun ang sabi nila. Mahina ang mga ebidensya o very weak. O siguro walang kakayahan to convict. Yun siguro ang gusto nilang palabasin. Ngayon, ang sabi naman ng ombudsman, samantala ang ombudsman siguradong malakas ang ebidensya. Ayan po ay siyempre ay prosecutor po yan .
ang kausap niyan ay yung mga tao o mga witness o yung mga nasalanta, hindi ba? Ang kausap po ng ombudsman ay mga taong nagrereklamo o may kaalaman o nakawitness sila. Kaya, ang sabi nila ay malakas ang ebidensya. Natural lang po yan. Sa dami ng mga in-interview nila o mga nakausap nila o nagsusubmit ng mga informasyon, natural lang po yan sa prosecutor na sasabihin na guilty yan. Nilalakad namin na guilty yan or I accuse you. Yung sinabi ni Pisto Ginggona kay Irap noon sa impeachment trial, I accuse you, sabi niya eh. Ay bagamat hindi siya prosecutor, ay judge siya noon eh, kasi nga ay senador siya noon eh, pero ay talagang ganun po eh, hindi ba? Ngayon, ang ombudsman po kasi accuser yan eh. Accuser, pero bago siya mag-accuser, ang dami niyang kinausap niyan. Kaya sigurado siya na guilty yan. Ang nangyayari pa nga po, mga kababayan, mga minamahal, hindi na nag-a-appear yung mga kinausap niya eh. Kasi paano mong ipipresenta ang 100 na tao? Kukuha lang siya ng ilan. Pero sisiguraduhin niya, ang sasabihin niya, yung sinasabi din ng mga kinausap niya. Guilty po yan, sir. Naobserbahan ko yan, sir. O ako, naka-witness dyan, sir. Walang project na nangyari. Yun ang sinasabi ng mga tao eh. Hindi ba? Kausapin niya ba niya ang kuha? Ay hindi pa na-liquidate yan. Kausapin naman niya ang DBM, yung disbursement officer. Ng budget, hindi ba? Na-release na yan. Ay, paano mong sasabihin niya na walang mga ebidensya yan? Hindi ba? Ay, kumpleto po yan eh. Ngayon, ay madaling sabihin yan ng Sandigan Bayan. Madali. Pero, sige, ay tatalakayin po natin yan, ano? Kaya nga po, mas naniniwala ako may paghuhukom. Yung Diyos na maghuhukom. Kasi nga ay didiretsahin ko na po sa inyo kasi ayaw ko ng paligoy-ligoy po eh. Didiretsahin ko na po sa inyo. Dito po sa lupa, walang hustisya dito kung hindi bababa ang Panginoon o ang kamay ng Panginoon para ibigay niyang hustisya. Wala po ditong hustisya. Maniwala kayo dyan sa mga tao na malinis. Hindi po eh. Pwedeng bayaran po yan. Opo, kahit na ito mga ombudsman, pwedeng bayaran din yan eh. Kuminsan nangangawala yan eh. Hindi ba? O kaya kuminsan, yung testigos o yung ombudsman mismo, hindi lang dun sa nag-a-absent, kung hindi, iniiba ang deklarasyon. Pag nag-iba na po ang deklarasyon yan, wala na. Iniiba o nalimutan na niya o ganun po yan, ay ang dami pong dinadaanan ng justice system natin eh. May witness, hindi ba? O yung complainant, o mayroong prosecutor, yung ombudsman, o may police, hindi ba? O mayroong pang judge. Ayan po. Kaya isa man dyan ang magloko, wala na eh. Wala nang hustisya eh. At saka hindi naman ipinangako ng Panginoon po. Hindi. Hindi ipinangako po eh. Kaya nga nagtataka ako sa mga DDS o kay Cayetano, bakit daw sinisingle out sila? Ang masasabi ko dyan ay bakit? Wala namang
kakayahan o walang sinabi ang Diyos na kung usigin sila ay lahat yan. Walang kakayahan po na kung lahat ng tao ay uusigin na, ay doon po yun sa paghuhukom eh. Hindi ba? Pero dito po sa lupa, ay isa-isa lang talaga yan. Kasi nga hindi kakayanin eh. Lahat daw, sabi nila, lahat daw ng flood control project ay dapat imbestigahan na. Sabi nila eh. Ay sabi ko eh, maganda yan. Ay pero hindi naman kakayanin yan eh. Hindi kakayanin po yan. Kasi kulang ay ilan lang ang pulis natin o ilan lang ang abogado natin, hindi ba? O yung taga-usig natin, ilan lang yan eh. Bakit ang gusto nila ay lahat daw imbestigahan? Ay si Robin Hood Padilla nga eh. Nagproposal pa eh. Kung kukunin natin ang salin ng iba, ang sabi niya, lahat na! Sabi niya, lahat na natin yan. Ay para na siyang Diyos, hindi ba? Paghuhukom na po yun. Sa paghuhukom ay lahat na. Gigisingin nga yung mga patay eh. Dahil lahat eh. Hindi ba? Ay bakit ay Diyos ka ba? Bakit gusto mo lahat isubmit na ang salin? Ang sabi niya, isubmit na natin lahat ang salin. Ay pero hindi niya alam ang sinasabi niya eh. Dito po sa lupa, ang sabi po ng Panginoong Hesus, pero ang pinagsabihan lang dito ay yung mga mananampalataya, ang sabi po ay, in this world, sabi niya, no? In this world, you will have tribulations o you will have troubles. Sabi po ng Panginoon. Ay bakit? Bakit po? Tanungin niyo po ako, bakit magkaka-trouble? Ha? Bakit maraming tribulations? Ay dahil nga ang tao gusto sa kanya lahat mapunta yung kayamanan ng mundo. Kung nakatira sa Davao, lahat sa Davao, gusto niya lupa sa kanya. Ganun po ang tao Hindi ba? Kung nakatira sa Bulacan, gusto ng ari-arian dyan sa Bulacan, mapunta sa kanya. Kaya nga may trouble. Pasan mo ang daigdig. Hindi ba? But be of good cheer, sabi ni Jesus Christ. I have overcome the world. Siya lang ang nakapag-overcome eh. Pero lahat po ng tao ay naipamana po yan na gustong yumaman, hindi ba? Gusto may ari-arian. Gusto, hindi po masama na magkaroon ng ari-arian. Pero kung sobra na po, yun na po ang nagiging troubles and tribulations. Naghahangad ng malaking pira, malaking kayamanan, magpayaman. Ayan po in this world, you will have troubles, but be of good cheer. I have overcome the world. Si Jesus Christ lang po ang naka-overcome niyan. Kaya nga dito, may mga troubles. Ayan ngayon ay punta ngayon tayo sa human judgment. Noon pa yan ay sinabi na po ng Panginoon yan Noong panahon ni Moses ay ang daming nakasulat na kayong mga huwes, kayong mga judges, huwag kayo tatanggap ng suhol. Sinabi po yan. Ay bakit sinabihan? Sa lahat ng tao ay judges ang mga sinabihan. Magtataka ba kayo? Hindi Bakit? Ay pwede nga silang tumanggap ng suhol Hindi ba? Mga judges, huwag kayong tumanggap ng suhol o mga gift kung ang tawag natin ay gift. Para i-water down, hindi ba? Para i-water down. Parang ganun kay Marcolita, hindi ba? Tumanggap siya ng 75 million. Ayan lang Problema na yan Hindi ba? Tumanggap siya ng 75 million. Ang tawag ay donation o ayan po ay bawal nga po yan Marami sila. Sabi ni Kwan marami daw ang isa lang ang pakiusap nila. Huwag daw sabihin ang kanilang pangalan. Isa lang ang pakiusap.
Ay yan na nga dyan sa mga ganyang pakiusap o kaya itago ang pangalan, ay yan na po Dyan nag-uumpisa ang mga gulo o ang mga problema ng society. Kaya nga gumagawa tayo ng mga ng mga batas o mga guidelines. Hindi ba? Ang isang opisyal ng gobyerno bawal tumanggap ng gift. Ayan po. Nasa guidelines po yan. Kasi nga ay pinagsisimulan po yan ng ng korupsyon. O ayan human judgment, while a necessary aspect of daily life, is inherently limited and fallible. Ayan po. The Bible provides numerous insights into the nature of limitations of human judgment, emphasizing the need for divine guidance and wisdom. Ayan po. Yung mga desisyon po ng mga hukom, hindi po limited po yan. Kaya huwag po tayong magtiwala dyan o huwag tayong masyadong aasa dyan. Fallible. Yung hindi naman kung ikukumpara sa judgment ng Panginoon ay judgment ng tao po yan, hindi ba? Sino po ang nagpalaya? Sino ang nagbigay ng bail o pinayagang mag-bail? Ayun, dinidiscuss na ni Kwang ngayon, puntahan nyo po ngayon, si Kristan, dinidiscuss niya, sino yung mga judges, 2 ata, 3 pala yan yung 2, at nilalatad niya ngayon yung mga pinagdaanan nun. Maganda po yan, ipakita sa media, sino yun, yung 2 na nagpalaya o nagbigay ng bail. Ayan, Ngayon, pero dito ay sinisigurado ko po na yung human judgment na bagamat ay kailangan talaga yan o itinalaga ng Diyos yan, sinabihan si Moses na hindi mo kaya yan, Moses. Hindi mo kaya yan. Kumuha ka ng mga magagaling na tao, yung pwedeng pagkatiwalaan at italaga mo na leader o mga judges sa bawat tribo, sa bawat lugar, sa bawat kampamento. Ayan. Mayroong ganyan. Kaya nga hindi maiwasan yan Pero nga ay simple tao lang yan Hindi ba? Ayan. Kaya basahin ko ulit human judgment, while a necessary aspect of daily life. Kasi nga may mga dispute araw-araw may dispute kaya hindi maiwasan yan. While a necessary aspect of daily life, yung mga human judgment is inherently limited and fallible. The Bible provides numerous insight into the nature and limitations of human judgment, emphasizing the need for divine guidance and wisdom. Ayan po. Hindi po nangangahulugan na desisyon yan ng korte ay tama na yan o approve na yan sa Panginoon. Hindi po. Kailangan pa rin ang divine guidance o wisdom. Ayan po. Ngayon ay ito na, i-share ko lang po yung sa inyo, yung Bible verse na 2. At dito na ako iikot at i-discuss ko, Proverbs 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Ayan po mayroon daw sa palagay ng tao ay tama.
There is a way that seems right to a man. Ang akala ng tao ay tama, ay pero in the end is the way of death. Ayan po. Ang dami po nakasulat na ganyan sa Biblia. Dito sa Proverbs, aywan ko kung 3 beses isinulat ito eh. Binabalik-balikan ni Solomon. Kasi sigurado siya ay kung tama ba yan o hindi, ay kung 3 beses niyang isinulat, there is a way that seems right to a man, but its end thereof is the way of death. Ayan po nalululong lang sa kasalanan. Ayan po. Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things, and beyond cure, who can understand it? Ayan po. Si Prophet Jeremiah ang nagsulat niyan. Ay bakit? Ay ang dami nga po nagbabalat kayo. Ganyan kay Alan Peter Cayetano na maka-Diyos, hindi ba? Maka-Diyos, lumuluhod, hindi ba? Nagdadasal. Hindi ba? Mapagbalat kayo. Ang ibig sabihin yan, na kunyari siya ay matuwid, na kunyari ay siya ay mabait o wala siyang korupsyon, ay hindi po ganun eh. Jeremiah 17:9, the heart of man is deceitful above all things, sa lahat ng bagay. Ang pinakamapandayang tunay ay ang puso ng tao. Ay bakit sinulat yan? Ay yun na nga eh. Who can know it? Beyond cure pa nga Beyond cure. And who can know it? Sa iba kasi, who can know it? Or who can understand it? Or ay sabagay dito, beyond cure ay who can cure it? Pero ay beyond cure na nga eh. Ay bakit beyond cure? Beyond cure yan kasi ang Diyos lang po ang pwedeng magbago. Diyos lang po. Ay bakit ko sinabi yan? Ay yung nga nakasulat sa Biblia the twain, hindi ba? The twain, yung dalawang tao will become a new man. Yung dalawang tao, nakasulat po yan sa Biblia, na nung ininterpret ni Kibuloy, mali. Nang ininterpret ng Roman Catholic, mali. Nung ininterpret ni yung iba pa dyan, Iglesia ni Cristo, mali din eh. 3 yan na tinandaan ko eh. The two shall become one new man. Ayan po. Ay sino yon? Ay si Kristo nga. Si Kristo po, pag nakipag-isang dibdib ka sa Kanya o nakipagkasundo ka sa Kanya, ay ikaw o basta ay ikaw na yaman yan eh, hindi ba? Ay si Kristo, hindi naman pwede nang baguhin yun eh, kasi hindi nga nagbabago si Kristo eh. Will become one new man. Siya lang. Pero ikaw, hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo. Katulad ni Jigoy, di ba? Ay nabilanggo na yan eh. Ay ito rin si Kwan. Bakit hindi siya nagbago? Si Kwan, si Bong Revilla. Hindi po kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Sigurado po yan kasi nasa Biblia po eh. Ay ano ba yung susundan niya? Ay yung naipamana ng tao sa kanya, o nakita niya, o doon sa tatay niya, o doon sa mga kaibigan niya, kurap, ay mangungurap din siya. Diyos lang po ang pwedeng magbago o magpabago ng buhay.
kung nakipagkasundo ka kay Kristo. Ayan po ang nakasulat doon. Oh. Ay aywan ko lang, ay ito bang mga human judgment na ito, itong mga sandigan bayan na ito, ay dapat talaga ilabas sila ito eh. Saan sila nakatira? Ano ang asset nila? Oh. Ano ba ang mga desisyon nila dati? Oh, pero ang number one yan ay yung mga pinagdaanan nila. Makikita po dyan eh. Bakit sasabihin nila na walang ebidensya o kulang ang ebidensya o bakit nila sasabihin na ganun? Hindi ba? Oh. Ay malabo po yun. Kasi nga yung mga tao nakita nila wala namang project eh. Ay di sisigaw ang mga tao. Hindi ba? Billion project na flood control ay wala namang flood control. Eh sasabihin na mga tao yan Hindi ba? At yun na nga yung sinasabi ko, pagdating sa kuwa, wala namang na assessment, hindi ba? Kasi nga, ghost project eh. 92 million ata yan eh. Yan kay Bong Revilla eh. Na ginawa pa dyan sa Bulacan. Ay, hindi naman siya taga Bulacan. Dumayo pa siya, hindi ba? Ayan po eh, hindi ba? Paano sasabihin na walang ebidensya? At ito ngayon, ang sasabihin ko dito sa mga judges na ito, o mga justices, o mga hukom na yan, yang desisyon nyo, desisyon po ng Diyos yan. Opo. Kaya mag-ingat po kayo. Maaring mawasak kayo, o parusahan kayo, o parusahan po ang bansa. O mawasak ang bansa dahil sa desisyon nyo. Bakit? Ay corrupt na lahat eh. Pag ang corrupt po ay mga judges, diyan na lumalabas ang kamay ng Panginoon. Hindi bali na ang parati kong sinasabi dito, hindi bali na corrupt ang ang mga politiko eh. Dahil sa ating makabagong panahon na kustumbre, ay nagpapakain sila eh, hindi ba? Nagbibigay ng mga abuloy ng ayuda, kaya nga napipilitan sila yan eh. Pero ang judge naman, wala namang pinapakain yan eh. Nakatago nga yan eh, hindi natin alam sino sila yan eh. Hindi ba? Kasi nga, yung decision nyo is God. Pag sinabi nyo na palayain yan, ay papalayain yan, ay ang problema dyan ay kung nakatanggap kayo ng suhol. Ayan po eh. Pag nakita po ng Panginoon yan, ay marami pong pwedeng mangyari dyan. Marami. Kung talagang palasak na, lahat na ng judges ay ganyan, ay maaring pahirapan na talaga ng pahirapan ang buong Pilipinas. Nangyari po yan sa Israel. Superpower ang Israel noon. Panahon ni David, panahon ni Solomon, superpower sila. Pero yung mga anak ni Solomon naging corrupt na, ay wala na. Ay sinalakay na sila ng Sinalakay na sila ng Babylonians. Nanalangin na kasi yung si Habakuk. Panginoon, anong ginagawa mo? Ay, ang dami ng kurap. Sabing ganun ni Habakuk. Ang dami na pong kurap. Nakapaligid na sa amin. Ay, anong ginagawa mo? Sabi ni Habakuk. Pwede pala yung makapangyarihan ka, Panginoon. Sabi niya, anong ginagawa mo? Ay, nung sinagot siya ng Panginoon, ay wag po, Panginoon. Wag naman sana. Sabi ni Habakuk Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya ay, tika muna Habakuk, pinapalakas ko lang ito mga Babylonia. At kung malakas na sila, yung kaharian ng Babylonia, ay susugudin na kayo. Puputulin ang inyong dila. Tainga, ilong, ulo. At yung nga ang nangyari. Pero ang sabi ni Habakuk ay wag naman sana, Panginoon. Kasi sinabihan siya ng Panginoon ay
ay ang mga kabayo nila ising bilis ng agila eh. Paano ka mananalo dyan, hindi ba? Oh, one man will chase 1,000. Paano mangyayari yan? Pero nangyari yan kasi nga ay pinaburan ng Panginoon eh. How can one man chase 1,000? Makita lang nilang Babylonian eh, tumatakbo na sila eh. Oh, nagtatago na sila eh. Ay ganun nga. Kaya nga, yung si Daniel yan, si Daniel, hindi ba? O naging captive yan. Captivity, hindi ba? Dinala yan sa Babylonia. Ayan po, ang sinisir ko sa inyo. Kasi nga, naging corrupt na yung mga tao at yung mga huwis. Oh, ay sayang, hindi ko matapos ito kasi nga, wala na akong oras, ano? Pero nga, ay basta, hindi ko naman sinasabi na corrupt sila yan. Pero ilatad natin po ang kanilang mga credentials o yung mga pinagdaanan nila at para maintindihan natin yan. Bakit? Bakit ganun? Hindi ba? O sige po, ano, at hanggang dito na lang po, ano, at sana sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At yan po ang panalangin ko po, ano. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.